Hello po. May update sa ukol dito sa pelikula na ginawa ni Daryl Yap. Itong The Rapist of Pipsi Paloma na naging controversial pagkatapos dahil dito siya ay inihabla dahil talagang directly ni-mention yung pangalan ni Vic Soto na gumahasa kay Pipsi Paloma, no? Ngayon, ano ba ang update sa ukol dyan? Ito. Ayun sa nabasa ko kanina, yung title ay pinalitan na niya. Instead of Rapist of Pipsi Paloma, ang ginawang title ay Pipsi Paloma. Okay, siguro medyo natakot din, ano? Pagkatapos sa ngayon, mayroong cases, criminal cases na na-file sa kanya. Ngayon, naisip ko lang, siguro ang direktor na ito ay malakas ang loob dahil may mga makapangyarihang tao na nasa likod niya. Kasi hindi natin alam kung baka ginawa yung pelikula na yan para ma-down itong mga Soto. Dahil si Tito Soto ay tumatakbong bilang senator. Pagkatapos itong anak ni Vic Soto na si Vico Soto ay napakalakas niya sa Pasay, sa Pasig bilang mayor ng Pasig dahil parang new breed of leaders. Kaya talagang marami yung napapanood natin na talagang sinisikap niya na mapaunlad ang hindi na yung mga dating rapo ang system, talagang parang modern na talagang ginagawa yung lahat para sa kabutihan ng kanyang mga nasasakupan. Okay, kaya ngayon, going back to that movie, ayon sa ulat, pinalitan nga niya yung title instead of Rapist of Pipsi Paloma. So ginawa nga Pipsi Paloma na lang, Kaya ang conclusion nga natin, at yan din ang sinasabi ng marami, medyo natakot din. Okay? Ngayon, kung nagturo tayo noon ng yung mga literature, mga story, okay. Sa palagay ko, dapat hindi basta-basta magpalit ng title. Okay? Otherwise, talagang i-overhaul mo yung story. Okay? Kasi yung titulo, yung title is supposed to be parang summary o kaya mayroon talaga siyang nakapokus na tema o nakapokus na pangyayari. Ngayon, alimbawa, ang original title ay Mga Rapist o Rapist ni Pipsi Paloma. Ang pinaka-focus doon, yung mga tao na involved sa pag-rape kay Pipsi Paloma. So, yon ang pinaka-sentro ng story. Okay? Siguro, maybe you can imagine, pag nagbabasa tayo ng mga kwento. Ngayon, pag ginawang Pipsi Paloma na lang, inalis yung The Rapist, so dapat ang nakapokus na story ay yung buhay ni
Pipsi Paloma, siguro yung kanyang mga experiences, yung mga nangyari sa kanya, etc. etc. But then, ang pinaka-focus ay about her. Okay. Kaya naisip ko lang, talagang dapat hindi basta-basta magpalit ng title ng isang kwento o isang istorya. Dahil nga yung title, ang sinasabi natin, parang summation ng buong story. Ngayon, pagpalitan mo yung title, so dapat magkaroon din ng pagbabago doon sa story. So, naisip ko lang yan, ano. Kaya, yon ang lesson kay Daryl Yap, dapat wag masyadong dapat din maging sensitive tayo sa mga ginagawa natin. Hindi lang ganya-ganya na manira ka ng tao pagkatapos gano'n na lang. Hindi. May batas na dapat tayong sundin. Okay, so sana manalo siya sa kaso. Pag hindi naman, so bahala siyang magdusa dahil ginawa niya. Then sana ito rin ay maging leksyon sa marami sa atin, ano, na kahit tinatapakan mo ang ibang tao, sige nang sige. Let us be sensitive also to others. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Sana tulungan ninyo kaming mga maliliit na YouTuber. So muli, maraming salamat.